Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon si Solicitor General Minardo Guevara na pagkatapos niyang mag-submit ng manifestation sa Korte Suprema na ayaw niya o ayaw nila. Tumatalikod sila sa obligasyon nilang abogaduhan o depensahan ang mga respondents sa writ of habeas corpus na na-file sa Korte Suprema tungkol kay PRRD. Ngayon, grabe ang papuri na inaani ni Solgen Guevara. Unahin natin, post ni Senator Ronald Bato de la Rosa 28 minutes ago. Sabi niya, mabuti pa itong Solicitor General. Alam nila ang kanilang trabaho. Mabuhay po kayo, Solgen Guevara et al. For refusing to defend this abusive government. Sa aking vlog tungkol nito, daming comments na si Jellyfish sa dagat. Sabi niya, thank you sir Minardo Guevara sa iyong paninindigan. I salute you sir. Si Elias Aragas, if the Solicitor General is true to his word, then he deserves the respect of all those who are supporting PRRD. Yes, lot of respect. Margarita Liboon, tama Solgen na huwag tulungan sila Marbel at Torre, sobrang mayayabang, pauwiin si Tatay Digong. Sino pa ito? Leia Palaypayon, kasi mali sila at ayaw ni Solgen, lahat kapalpakan ang ginagawa nila, ayaw na ni Solgen. Rudy Gulis, we salute you, Solgen Menard Guevara. Okay, sir. So, congrats. Ito, si Eric Sio. Congrats, Solgen. Do your job right. You will never go wrong. Don't let Torre retire peacefully. No retirement benefits. Precious Jemsa, God is so good po talaga. Sana makauwi na nga po si Tatay Digong. Yes, palagi ko, answered prayers natin ito. Di ba, nagdarasal tayo para sa kapakanan ni Tatay Digong. Ito na. Ako, I do not expect nga ang Solgen tumalikod sa kanyang tungkulin. Tingnan nyo sa mga oral arguments ng PhilHealth issue. Nandun ang Solicitor General. Sa constitutionality of the budget, April 1, 2, and 3, hindi naman siya tumalikod. Haharap siya. Siya ang magiging abogado ni Congresswoman Stella Kimbo. So, dito, nakakagulat na ayaw. Hindi pwede. Bakit? Kasi ang paninindigan ng Solgen, wala ng jurisdiction ang ICC sa atin. Ang paninindigan ng Solgen, gumagana ang justice system sa bansa. Gumagana ang korte, gumagana ang prosecutorial service, gumagana ang lahat. Bakit kailangan mo pa ang ICC? Di ba? Kaya ang tanong ngayon, sino ang magiging abogado ng mga respondents? Ito, nagsalita pakinggan natin si Attorney Sal Panielo, ano? Ito, sa SMNI News.
Office of the Solicitor General is in agreement with our position in the petition for the writ of habeas corpus na yung ICC ay walang jurisdiction. Kaya hindi raw nila pwedeng ipagtanggol sa mga opisyalis ng gobyerno ay ni Lucas Bersamin, ni PNP Chief Marbil, General Torres, o ni Secretary Rimulya. Hindi yun nila i-represent, ayaw nila. Ayon sa kanila, kasi mulat sa poll, ang aming mga pahayag, internally, publicly, sa lahat, pati na sa ICC, ay sinabi namin walang jurisdiction ang ICC. Hindi po pwede kaming mag-represent dito sa respondents kasi hindi na kami makaka-epektibong mag-depensa sa kanila kasi kontra na sa aming posisyon. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, nagaling mismo sa abogado ng gobyerno kasi ang Solicitor General abogado ng gobyerno, inaamin nila na illegal, unconstitutional ang ginawang pag-aresto, pagtitini at pag-kidnap kay Presidente Duterte. Yung pong mga respondents ay meron ngayong umagang obligasyon na sumagot. At ang mga respondents, like yung Secretary Rimulya, sino pa? Si PNP Chief Marbil, General Torre, at basta apat ang dinimanda namin doon eh. Ang mag-re-represent ko sa kanila under the law ay ang Solicitor General. Kung matatandaan nyo, yung Solicitor General ay ilang beses nating tinuligsa. Katunayan, kanina lang, di ba, pinatang ko yung, pinaalala ko yung walang jurisdiction pero kung ano nung pinapile nila. Ganun pa man, sila ang abogado ng gobyerno sa aming petition for writ of habeas corpus. Kanina ho, nag-file sila ng manifestation ng opisina ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema. At ito po ang sinabi nila. Papasahin ko lang ho yung mga pertinent paragraphs. To recall on March 17, 2018, the Republic of the Philippines in the exercise of its sovereign prerogative under Article 127, Paragraph 1 of the Rome Statute, deposited with the Office of the United Nations Secretary General its written notification of withdrawal from the statute. The withdrawal took effect on March 17, 2019. Paragraph 4 sa kanilang manifestation sa Supreme Court. At sabi ho ng Office of the Solicitor General, in steadfast adherence to this sovereign decision, the Office of the Solicitor General has consistently maintained both in its submission before the ICC and its public statements that the case of the Philippines was not admissible and that the ICC failed to timely exercise its jurisdiction. Consequently, the Philippines government has no legal obligation to cooperate with the ICC nor recognize any process emanating from the ICC following the effectivity of the country's withdrawal from the Rome Statute. Considering the Office of the Solicitor General's firm position that the ICC is barred from exercising jurisdiction over the Philippines and that the country's investigative, prosecutorial, and judicial system is functioning as it should, the OSG may not be able to effectively represent respondents in these cases and is constrained to recuse itself from the participating herein. At ang prayer po nila, wherefore the OSG most respectfully prays that its manifestation of recusal in the above captioned consolidated petitions be noted and or favorably considered. Ano po ibig sabihin ng manifestasyon ng OSG? Ibig sabihin, the Office of the Solicitor General is in agreement with our position in the petition for a writ of habeas corpus na yung ICC ay walang jurisdiction. Kaya hindi raw nila pwedeng ipagtanggol, katawanin, irepresenta yung mga respondents, mga opisyalis ng gobyerno, ay ni Lucas Bersamin, ni PNP Chief Marbil,
General Torres o ni Secretary Remulla. Hindi yun nila i-represent, ayaw nila. Ayon sa kanila, kasi mulat sa poll, ang aming mga pahayag internally. So ang tanong, sino ngayon ang tatayong abogado ng mga respondents? Mangunguha ng abogado sa DOJ? O kaya ay private lawyer? O kaya surrender na lang? So, tuwa po yung mga ganitong developments. Sige, hintayin lang natin. Continue lang po ang ating pagdarasal.